Hello guys, nandito na naman tayo nagbabalik. Ayan, meron lang akong ipapakita para sa mga newbie guys, no? Kasi marami pang hindi alam kung ano yung paano ang pagbaklas ng mga ganito. So, ipapakita ko lang muna guys kung paano siya inassembly guys. Ina-assemble natin, no? So, ganito kasi yan guys eh. No, ang ilalim nito guys, ito yung pinaka-receiver niya guys, no? Ito yung Metatron guys. Ayan, ang ilalim nito guys ay ito yung tinatawag na valve niya guys, ito. Yan. Ito yun. Ito guys, ito. Tapos guys, ayan, ito yung valve natin guys. And then ito yung tinatawag na valve seat guys. Ito yung buhay ng valve. Yung pinagkakapitan niya. So, ganyan lang yan siya guys. Ang receiver pala natin guys, ano yan? Adjustable hammer spring yan sa ilalim ng kanyang receiver. Para sa kanyang valve. Na para kapag gusto mo ng malakasan, gusto mo siyang ituno sa pang 970 feet per seconds or pang 1,000 feet per seconds, pwede mo tong paluwagan dito guys, no? To, ayan o, yung nakikita niyo sa ilalim na yan. Special tools ang gamit niyan guys. Ayan. Ayan. Pwede mong paluwagan yan guys, no? Meron na kayong malapad na ano dyan guys, malapad na bakal guys, mapapaikot nyo na yan. Counterclockwise pa rin yan guys. Kapag pinapaluwagan nyo yan guys, pupunta yan dito, papalapit, papunta palabas. Yung kanyang spring, tension yan ay sumisikip dito. Kaya, once na sumisikip siya, nagiging mahina yung kanyang power muscle velocity or kanyang FPS po, yung kanyang feet per seconds. Kunyari, meron siyang, sa ganitong setup ngayon, meron siyang 970 feet per seconds. Kapag niluluwagan ko to guys, counterclockwise yan guys para kang nagbukas ng coke. Ayan, na kapag niluluwagan mo yan, sisikip to dito guys. Tapos, bumababa yung kanyang muscle velocity. No? So, dalawa yung magiging adjustable hammer spring natin guys. Pati sa hammer tension meron din. Ito naman ay yung kanyang tension para sa kanyang valve. So, pagkakabit pala nito guys, para to sa mga newbie guys, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, ayan. Ito yung Metatron guys, no? Ayan. Para to sa mga newbie guys, ayan. Ito, ganito lang yung pagkakakabit niyan guys. Ito yung valve niya, ayan. Valve spring. Ayan, ganyan lang yung spring niya. Maliit lang yung spring yan guys. Ang cute, ayan, parang ako. Ayan, tapos, ilalagay mo yan dito guys, ayan, na nakaganyan. Tapos, bago mo siya iti-thread. Ayan. Ayan. Ganyan lang ang pagkakalagay niyan guys. Pero huwag niyo kalimutan yung o-ring dito guys O, ayan, may o-ring na yan Ayan o. So, ganyan lang guys. Tapos, pagkatapos isang ilagay, pag medyo masikip na, ayan, lagi nating tatandaan na yung kanyang air hole ay dapat nakatapat dito sa kanyang lagayan ng barrel. So, alin lang yung gagawin natin pang sikip yan guys. Wag yung vice grip guys. Kasi nasisira yung yung forma ng ating yung below ng kanyang valve set, no? So, ganito lang. Dapat natin gawin. Ganyan lang. Ipapasok mo lang siya sa, guys, sa butas, guys. Yan, ipapasok mo lang to sa butas. Ayan. Para maiikot mo siya ng maayos. So, ayan. So, ganito yung magiging pormahan yan, guys. Kulang pasigpit. Ayan. So, ganyan lang yung magiging pormahan yan, guys. Ayan. Ayan. Kunyari, nilalagyan mo na siya ng barrel, guys, pretending lang to, guys, na nilalagyan mo siya ng barrel. Ayan. Paglusot ng barrel yan guys, kailangan nakatapat yung air hole. Ayan kailangan nagtapat yan sila dyan guys. Para nakakapag-play siya ng maayos. Ayan. Meron siyang boilo guys. Ayan. Ganyan lang yan guys. Tapos, naitapat na natin siya sa kanyang chamber ng barrel. Ang paglalagay naman nito guys, yung swing, sinasalpak lang yan dito guys. Ayan. Sasalpak mo lang siya ng paganyan. Ayan. Para hindi ka mahihirapan. Ayan. Tapos, ito siya guys, naka-thread din to guys. Ito yung nagsisilbing harang niya dito guys, or kanyang tinatawag na end cap, no? Para safety siya sa paggamit natin guys. So, iti-thread natin ulit siya dito guys. Ayan. Ayan. Yan yung iti-thread natin dito guys. Siguraduhin natin na meron siyang tamang higpit dito guys, na yung sakto lang na higpit, na hindi naman masyadong gaanong higpit na para makakapag-play pa ng maayos yung ating swing. Ayan. So, ayan. Nailagay na natin siya guys. Ganyan lang kasimple guys, yung kanyang ilalim niyan, no? At bago natin to ilalagay guys, itong kanyang hammer trigger mechanism. Ayan. So kapag nilagay natin yan, sasalpak mo lang ng paganyan. Ayan. To. Perfect. Tapos bago natin siya ilalak dito guys, yan, nakalak yan dito guys. Ayan. Ayan. Ganyan lang po.
Ayan guys, ganyan lang yung pagkakalagay dyan guys. Para to sa mga newbie guys, no? Ayan o, hinigpitan na natin guys, para ano, para mahigpit talaga guys. Ayan. Ayan. So, okay na siya guys. Yan na yung kanyang kabuuan. Bago natin ilalagay yung kanyang grip. Yung kanyang grip, sinasalpak lang din dito yan guys. Meron yung butas sa ilalim guys. Ayan. Kumbaga pag tatanggalin mo to guys, kung makikita nyo itong butas na maliit, ayan. Yan po yung pinagdadaluyan ng ating Allen type na bolt. Ayan. So, yan po yung dito natin nilalagay. Ayan. Yung malaki naman na butas, para yan dito sa kanyang housing ng kanyang spring. Ayan guys, para yan dito guys. Ayan o. Ayan guys o, yung malaki guys. Ayan. Yung malaki dito yan guys o, yung malaki. O, ayan. So, bago natin siya lalagyan ng ito. Itong kanyang Allen bolt. So, pwede rin natin ilagay yung Allen bolt mo muna para hindi kayo mahihirapan. So, ganito lang pagkakalagay guys. Ayan, naka-thread kasi to guys. Yung Allen bolt niya, naka-thread din yan dito. Ayan. Lalagay natin, ayan. Para may pasok natin siya ng maayos. Ayan, naka-thread na yan guys. Ayan o. Naka-thread yan. Medyo masikip pa guys kasi ano yan eh. Bagong-bago pa lang guys. Fresh as new. Talaga namang new. Brand new. Ayan. Ganyan lang yan guys. Yung pagkakalagay. Tapos, pag naisagad na natin, sasagad natin yan syempre. Ayan. Tapos, bago natin siya ipapasok dito guys. Ayan. So, nakaganyan na siya guys. Ita-timing lang natin siya doon sa kanyang butas. Para mailagay natin siya ng maayos. So, ganyan lang ang pag-a-assembly niyan guys. So, ayan na guys. So, ito na yung kabuuan niya guys. Kumbaga. Ayan. Ganun lang kasimple yun guys. Ayan. So, ito na yung meron na tayong receiver with hammer trigger mechanism. So, ang paglagay naman sa bipod guys, ayan, kailangan nandito na yung regulator niya. So, pag ilalagay na natin yung regulator guys, madali na lang guys. Ganito yan guys, oh. So, ganito yan guys, oh. Ito yung regulator natin guys, ayan. Ganito yan guys. Kapag nilagay natin tong regulator guys, no, siguraduhin natin na yung pin ay tatanggalin mo muna natin guys bago natin siya ikakabit dito sa ating receiver. Kasi para walang problema guys. Kasi kapag hinayaan natin tong pin na nandito lang guys, yung hangin yan guys, hindi papasok dito sa receiver hanggang sa tangke lang. Mamumblema kayo niyan. Ayan. Kasi nakakapagod mag-pump. Tapos hindi pala pumasok yung hangin. So tatanggalin natin yung pin. Yung sa iba binabaliktad nila guys, pero sa akin kung wala nang silbi sa kung wala na siyang silbi doon sa loob, tanggalin na natin siya guys para wala nang problema guys. No? So, ayan. Tinanggal na natin. So, ito yung pinakailalim niyan guys. Ayan, ito yung pinaka-burst disc niya guys, no? So, tanggalin natin. Ayan. Andyan yung pin. Ayan. Yung spring andito. Tanggalin na rin natin yung spring. Para ano, ayan. Laglag na. Ito, ayan, laglag na. So, babalik lang natin ulit sa dati niyang ayos. Ayan. Ayan guys. Ayan, naibalik na natin guys. So, bago natin siya ikakabit dito. Pero, yung kanyang mga maliliit na Allen bolt guys. Ayan. Ibabalik din natin yan syempre. Para meron siyang harang guys. Ayan. Ayan. Mga maliliit na Allen. Ganun lang yan guys. Ayan guys. Ayan lang. So, pag nilagay natin to dito guys. Ayan. Huwag natin kalimutan lagyan ng o-ring dito guys. Kasi para walang singaw. So, o-ring. Lagyan natin ng o-ring guys. So, ito na guys. Meron na siyang o-ring. Ayan. Papasok na natin yung o-ring dito guys. Ayan. Dito natin ipapasok yung o-ring guys ha. Yan o yung dito. Sa ano niya. Ayan o. So, ito yung kulay green. So, ayan. Tapos, pagpasok natin ng ganyan, dire-diretsong pasok lang yan guys. Ayan. Ayan. O, diba? Fit na fit. Fit
na fit. Ayan. So, balik natin ng konti. Ayan. Closely. Saka, kapag ganito yung magiging sistema niyan guys, hindi siya, kasi dapat nakaganito yan siya guys eh. Nakaganyan yan siya dapat guys eh. So, kapag ang sagad niya ay papunta na dito guys, huwag nyo na siyang ibalik ng pagganon guys. Kung ibabalik nyo rin lang naman siya, luwagan natin dito guys, ito. Ayan. Ayan, so naluwagan ko na guys. Iikot na yan guys, pabalik. Ayan, iikot yan, pabalik. Ayan. So, ganyan yan guys. Ayan o. Ayan guys. May iwan to guys, kasi ito yung nahigpitan na natin eh. Yung gitna niya, yung kalahati niya. Nahigpitan na natin yan. Kaya may iwan yan dyan na palaging mahigpit. Yung niluluwagan natin, yung ito lang, yung mga bolt na maliliit. Para maibabalik natin siya ng ayos dito. Sa kanyang pinaka-forma talaga, ayan. So, kapag nakaganyan na, hihigpitan natin to ulit para hindi na siya mawawala sa kanyang platform. Ayan. So, ganun lang yan guys. Tapos yung isa, higpitan din natin. Ayan. Ganun lang guys. Tapos, ito may o-ring na para sa tangke niya. So, bago natin ikakabit ulit yung kanyang pinakatangke. Ayan guys. Ito na yung kanyang magiging overall na forma guys. Pinaka-forma niya. Ayan. Yung pinaka-forma niya guys. Ayan. So, kapag nailagay na natin siya dito guys. Ayan. Yan na yung ano niya eh. Formahan niya eh. Ang kulang niyan guys ay bipod or barrel. No? Yung bipod natin guys, bipod railings natin guys, hindi natin ito may papasok dito ng paganon. Dapat dito. Dito yung magsisimula. So, tatanggalin natin to guys. Ito. So, kapag tinanggal natin to, yan, ito lang naman eh. Yung isang Allen bolt dito guys. Ayan. Yan lang naman ang tatanggalin natin guys. Yan. Ganyan lang naman yan kadali guys eh. Ganyan guys. Ayan. So, natanggal na natin guys. Yung kanyang hammer trigger. Ayan. Ingatan nyo lang hindi mawawala yung kanyang bolt. No? At dito natin to ipapasok guys ng panon. So, ayan na guys. Napasok na natin guys. Tapos, itatapat na natin yung butas guys. Ayan. Yung kanyang butas dito guys. Ayan. Ito, butas. Saka ito. Itatapat natin yan guys. Ayan. So, naitapat na natin guys. Ayan. Bago natin lalagyan ng kanyang sariling lock dito. So, pag nilagay na natin to guys, kitan ko lang guys para diretso na tayo. Ayan. So, ganyan yung magiging formahan yan guys. Ha? Ayan. Tapos, bago natin to ikakabit tong kanyang hammer trigger. Ayan. So, ganun lang yan guys. Madali, no? So, kapag nilalagay na natin siya, ilalak natin siya ulit dito kasi naka-thread lang naman yan. Ayan. Ayan. So, unti-unti na natin siyang na-forma guys, yung Metatron natin. So, pag nilagyan natin ng barrel, sample lang to guys, no? Sinusuksok lang yan dito yung barrel guys, oh. Isinuksok lang yan guys. Ayan. 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 Ganyan yung barrel natin guys. Ayan. So, meron na tayong, unti-unti na natin nabubuo guys. Ayan. Pag siniswing mo siya guys, nag-i-stop siya dyan. Kasi, meron niyang stopper sa kanyang swing. Ayan. Ayan. Ito yung bagong Metatron ngayon guys. So, kapag nilalak natin yung barrel guys, nasa ibabaw lang yung lock niyan. Ayan. So, dito lang natin ilalak yan guys. Ayan. Kunyari, ilalak na natin yan. Ayan. Ganyan guys. Ayan. So, pag nilak na natin, yan, unti-unti na natin nabubuo guys. Ang kulang nito ay check rest na lang. Buffer tube, silencer, tsaka bipod. Tika lang, kukunin natin. So, ito na siya guys, no? So, lagyan natin siya ng buffer tube. Ayan, tinitread lang din yung buffer tube dito guys. Ganyan lang yung combination yan guys. Ayan.
Yan. Yan, ganun lang yan guys. Mabilis at napakadali. Yan, tapos higpitan natin dito. Ayan, sasakto natin siya na ano, isintro natin siya dito guys. Yan, tapos yung checklist niya, ito guys. Sinasalpak lang yan dito guys. Ayan, habang sinasalpak mo, ayan, inigrip dito yan. Ayan, ayan. So, ganun lang siya guys. So, ganito na yung magiging kabuuan ng unit guys. So, anong kulang? Kung meron kayong silencer, lagyan nyo na ng silencer. Scope. O kaya, kung meron kayong bipod, lagyan nyo rin ng bipod guys. Ayan. Okay, lagyan natin ng bipod. Ito guys. Ayan, so may bipod na tayo guys. So, nakakabuo na tayo ng unit guys. Kahit sa simpleng tutorial lang. So, ito na siya guys. So, ang kulang nito guys, ang kulang po nito ay silencer na lang at saka scope. Siyempre, huwag natin kalimutan yung hand pump. Ayan, para mabumbahan na natin siya. Ayan. So, ito na yung kabuuan niya guys. Ito na yung bagong Metatron natin guys. Ayan. So, ito na siya guys. Ito yung Metatron, ang malakasan ng Pinas. Ayan. Nakalimutan ko pa pala yung ano guys, yung kanyang gauge. Lagyan natin ng gauge. So, kapag naglalagay pala tayo ng gauge guys, no? Lagyan mo muna natin siya unang-una ng kanyang pinaka-gasket. Ito yun. Yung engineering plastic na bilog. Lalagay lang natin dito yan sa ilalim. Bago natin ikakabit yung kanyang pinaka-gauge. Ayan. So, napaka-simple guys, no? Ayan. So, hihigpitan nyo lang to guys. Ng maigi. Para hindi siya sisingaw. So, ganyan lang guys. So, buo na ang ating unit guys. Ayan. So, nakakabuo na tayo ng unit ng pabigla. Ayan. So, goods. Hanggang dito na lang muna yung video natin guys. Ayan. Maraming salamat po.